quick update sa injured player na si Jason David. Makapaglalaro pa ba sa Barangay Ginebra? Coach Yeng Yao may pasaring kay Glenn Cubuntin. Sinabing basurang player lang ang manununtok ng import. Grabe nga yung naging bakbakan ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine Elasto Painters dahil literal na bakbakan yung nangyari. Dahil nagkainitan itong import ng Rain or Shine Elasto Painters na si Jalen Johnson at si Glenn Cubuntin ng TNT Tropang Giga at umabot sa puntong nagsuntukan na yung dalawa. Dahil dito, pareho silang pinatawan ng flagrant foul penalty 2 na automatic na ejection sa laro na yon. Pero dito na lalong uminit yung usapan dahil sa naging pahayag ni Coach Yeng Yao ay ipinagtanggol niya nga yung kanyang import. Ayon kay Coach Yeng, hindi raw ganong klaseng tao si Jalen Johnson dahil napakabait nga nito na import, masiyahin at talagang ini-enjoy lang ang laro. Pero may banat si Coach Yeng Yao na controversial ngayon dahil ayon sa nasabing Rain or Shine head coach ay kung gusto mo raw mapikon ang kalaban na import, madali lang. Ipasok lang yung isang basurang player para suntukin ang import. Hindi man diretsahang pinangalanan ni Coach Yeng Yao, marami ang nag-interpret na patama ito kay Glenn Cubuntin. Marami nga ang kumakampi ngayon kay Coach Yeng Yao dahil nasa tama nga sila at talagang si Glenn Cubuntin yung nagsimula dahil sa kanyang biglaang pagsuntok sa nasabing import. Kaya nagkagulo na. Para sa akin mga chong, hindi naman sana mangyayari yung suntukan kung hindi nanuntok si Glenn Cubuntin. Sobrang pisikal nga ni Cubuntin at sinasabayan lang siya ng import sa kanyang physical game. Pero iba na yung kanyang pagsuntok na ginawa, kaya naman bumawi na lang yung Rain or Shine import. Ang pinagtataka ko lang kung bakit galit na galit si Calvin Oftana kay Jalen Johnson, si Glenn Cubuntin naman ang nagsimula ng lahat. Sa ngayon ay inaasahan ng marami na magkakaroon ng parusa at suspension ang dalawang player. Dahil kapag tinawagan ka ng flagrant foul penalty 2, ay automatic na 1 game suspension yan. At ang pinakaiinda nga dyan ay ang Rain or Shine Elasto Painters dahil si Jalen Johnson yung mawawala sa kanila. Pagdating naman sa TNT ay si Glenn Cubuntin lang, kaya parang walang nawala sa TNT. Kaya naman nagigets ko yung patama ni Coach Yeng Yao na basurang player si Glenn Cubuntin dahil walang mawawala sa TNT kapag nasuspindi ito, hindi gaya ng kanilang import na talagang mararamdaman nila sa kanilang susunod na laro. Samantala, quick update sa injured player na si Jason David. Makapaglalaro pa ba sa Barangay Ginebra? Sa nakalipas nga na debut game ng Barangay Ginebra ay nakuha nila ang kanilang unang panalo. Pero hindi nga ganun kasaya ang buong Barangay Ginebra dahil tinamaan ng injury ang isa sa kanilang energetic guard na si Jason David. Ang masama pa nga mga chong ay no contact yung naging injury netong si Jason David dahil bumigay mag-isa yung kanyang tuhod. At yan nga yung pinaka nakakatakot sa lahat. Mas okay na yung contact injury kesa sa no contact dahil usually sa loob yung nagiging tama niyan. Ayon kay Coach Tim Cone ay as of now wala pa siyang update kay Jason David. Hindi nga daw siya pwedeng magsalita patungkol dyan dahil hindi naman daw siya doktor. Ang update nga lang daw na nasagap ni Coach Tim ay mag-aantay pa sila ng 2 days bago yung magiging MRI sa tuhod ni Jason David para makita kung ano ba talaga yung kanyang naging injury. 2 days pa yung aantayin ng mga Barangay Ginebra fans dahil paniguradong pabababain muna yung pamamaga sa tuhod ni David bago silipin sa MRI.
Para sa akin mga chong, ay malaking kawalan pa rin sa Barangay Ginebra itong si Jason David dahil every time na ipapasok ito ni Coach Tim Cone ay quality minutes yung kanyang ibinibigay at talagang pinagkakatiwalaan na rin siya ni Coach Tim Cone. Alam naman natin kapag pinagkatiwalaan ka ni Coach Tim ay hindi ka basta-bastang player. Para sa akin mga chong, sa mga ganyang no contact injury ay usually ACL injury yung nagiging tama. Pero wag naman sana dahil valuable piece si Jason David sa Barangay Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa quick update patungkol sa injury ni Jason David? Ano rin yung masasabi nyo na tinawag na basura ni Coach Yeng si Glenn Cobuntin? I-comment mo lang dyan sa ibaba.